Happy Monday to everyone! Magandang araw po ng Monday sa lahat na nakikinig ng Radyo La Verdad 1350 at sa mga nanonood. Kuya, magandang gabi po sa inyo. Miss Jackie Aquino, it's Monday. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Miss Annie Lantoy. And yes, Monday. Ako ay nagulat kasi Monday na, 7th of January. Napakabilis ng panahon. And thank you na nandiyan pa rin po kayo. Maraming salamat. Sige, Miss Jackie, start na po tayo. Paalala sa mga taga Quezon City at Kalintaan. Kalintaan. This is in Occidental Mindoro. Hindi to sa Quezon City. Ang clinic ni Kuya po ay magsasagawa ng medical and legal mission sa mga sumusunod na petsa at venue. Sige, tandaan yung maigi at isulat nyo po ha. Sa darating na Enero 9, ang mga taga-barangay hall ng Veterans Village dito po sa Bansalangin Street, Project 7, Quezon City. Yan po gaganapin ang clinic ni Kuya. Ulitin ko po, Bansalangin, Barangay Hall, Veterans Village, Bansalangin Street, Project 7, Quezon City. Pagdating naman ng Enero 11, ito po ay araw ng Biyernes. Ito naman po ay magkakaroon sa Kalintaan Gymnasium, Municipality of Kalintaan, Occidental, Mindoro. Tandaan at isulat para hindi makalimutan, Miss Jackie. Ano yung mga services? Yes, ang services na ma-avail ninyo sa mga nabanggit na araw ay ang mga sumusunod. Medical consultation for adults, pediatric consultation, dental extraction, optical checkup with free reading glasses, legal consultation, and syempre meron po tayong libreng mga gamot. Maaari na po kayong magpunta sa venue as early as 8 o'clock po sa umaga. Okay, sige po. 6:09 sa mga nakikinig ng Radyo La Verdad 1350. Sige, Miss Jackie, sa mga kababayan natin, habang nag-iikot sa iba't ibang lugar ang ating medical and legal teams, nakaabang naman po ang ating officers of the day sa UNTV Action Center para sa inyong legal, medical, and other concerns. At isa sa mga kasambahay nating dumulog sa ating Action Center ngayong araw ng Lunes, ang ating makakausap na Miss Jackie dito po sa Service on the Dot. Kausap natin si Raquel Magante. Magandang gabi. Live po kayo sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason with Miss Jackie Aquino. My name is Annie. Ano po may paglilingkod? Good evening Magandang po. hapon po. Hello po. Ilalapit ko lang po yung tungkol po sa papa ko. Kasi yung papa ko po, hiwalay na po sila ng mama ko like years ago. Tapos, bumalik po siya from abroad kasi OFW po siya. Tapos dahil po dun sa gera dun Saudi and Iraq, yun po yung naging reason kung ba't nawalan kami ng communication sa kanya. And then bumalik po siya, gagraduating na po ako ng college. Tapos nung bumalik siya since hindi naging maganda yung pagsasama nila ulit. So until nag-decide po yung papa ko na umalis na lang para mas peaceful sa bahay, tinanggap na rin po namin yung ganun yung desisyon since titira naman po siya sa pamilya ng mga lolo po namin. Pumupunta naman po siya pero very seldom. Pagka nagbibisita po siya sa bahay. So anong problema na po ngayon? Until noong pong December 26, pumunta po yung mga kapatid niya, mga tita ko, para po i-inform kami na dahil stroke patient na po siya, para inform po kami na bagok daw po. Tapos hinahanap daw po ako. Nagpunta naman po ako, kinausap ko po siya. Tapos nagkaroon kami ng pag-uusap ng kapatid niyang babae na whatever decision na gagawin nila, like yung pong pagpapa-hospital or kung may kailangan po na mag-aalaga, ko-coordinate ko lang po sa mga kapatid ko kasi ako lang po yung nandito sa Pilipinas. Okay, so madaling salita, ano po nangyari? Tapos po the following day po, nag-decide yung mas ng kababatan yung mga kapatid na dalawang babae na dalahin sa bahay si Papa. Nagulat po yung mama ko kasi yung mama ko po kaka-recover lang mula sa sakit.
bedridden po siya ng more than 6 months. Dahil po sa ganung sitwasyon, nagulat yung mama ko. So, hindi po niya tinanggap. Yung papa niyo? Opo, sabi po niya, paano ko yan naalagaan? May sakit din yung mama Opo, niyo. unfair naman kasi. Okay. So, ang dating po sa kanila, hindi namin in-accommodate. Okay. Ano na nangyari doon sa tatay niyo po? The following day, on the 28 po, namatay po si Papa. 2000? Ito po, 2018. Okay. Tapos My po, condolences. Opo. salamat po. Hindi naman po kami in-inform na namatay na po siya or what. Tapos, hindi po inabisuhan yung mama ko or yung mga kapatid ko. So ano na po ang problema ngayon? Tapos, nag-process po sila ng SSS or magpa-process pa lang. Tapos po, lahat ng mga desisyon na ginawa nila, hindi kami naabisuhan. So ano yung habol niyo po ngayon? Gusto ko pong malaman ano na po yung status ng ginagawa nila. Baka po may ginagawa silang without our consent sa SSS benefits. Okay. So, kahit nahiwalay ng matagal, legal wife bang dineklara yung Opo. ano nyo, yung Opo. nanay nyo? So, ibig sabihin, ang habol nyo, yung SSS benefit ng tatay nyo. Opo. Okay. At tumbukin na natin. Pwede ba itong maisalin sa nanay mo kung nagpipensyon siya and other benefits from the SSS? Tatanungin natin. Mabuti si Ma'am Beth, hindi pa nagre-retiro. Ma'am Beth Suralbo, magandang gabi po Hi, sa Miss inyo. Beth. Happy New Year. Yes, Happy New Year sa inyo, Miss Jackie and Miss Annie. Hello. Kaya sinasabi namin sa iyo na huwag ka na muna magre-retiro Oo eh. nga. Yan. O, sige, pakikumusta mo na lang kay Ma'am Louie. Yan, yung ating Vice President. And of course, diyan si Ma'am May Rose at saka si Ma'am Cecil. Okay. Yes. Sama mo na rin si Vincent sa inyong lahat dyan. O, sige. Ma'am Beth, Okay. paano ito? Anong mangyayari dito? Yung As of today, wala pang na-file kahit burial. Okay. Kailan kaya namatay. So, Okay. wala pa, nakaano pa rin, as is total disability kasi itong pensioner, si Mr. Renato. So, tumatanggap siya ng total disability. tumatanggap o So- nakatanggap na siya? Tumatanggap since 2013. 2013 tumatanggap na siya. Namatay na ito, Miss Beth. Ano pa ba ang pwedeng makuha? Yung bang tinatanggap niya, pwedeng masalin doon sa nanay niya? Because yung nanay niya, kahit nahiwalay sila, declared naman na legal wife. Maaaring ma-transfer yung kanya magiging death pension na sa legal wife. Pero kailangan natin siyempre mga dokumento at kailangan munang mauna ang burial benefit. Okay. Yung burial benefit, pwedeng i-claim ito ng kamag-anak niya na nagastos nung... Yes. Kung sino yung nakapangalan sa resibo na funeraria, siya ang pwedeng mag-claim. Okay. So, ganun kasimple, ma'am. Pwede, Oo, ganun lang. So, what are the requirements, Miss Beth? lalo na sa matay niya, kailangan natin siyempre ang PSA copy ng marriage contract plus senomar nung mother at senomar nung Mr. Renato. So, ang senomar yung indices of marriage yan, kung ilang kasal meron, para magkaroon tayo ng kung may mga third party na involved. Okay. So, simple as that. Pag na-complete niya na ito, pag na-submit na sa Pwede na inyo, i-file ng mother. how many nung days asawa. bago maisalin yung kanyang benefits doon sa nanay? Pag ganyan kasi na hindi namatay doon sa... Masyadong komplikado to. So, huwag natin asahan na mabilis na mapoproseso, lalo na kung meron tayong conflict between the relatives ng Mr. Renato. Magkakaroon pa kayo dyan na investigation. Okay. So, yung investigation, di naman aabutin ng siyam-siyam, Miss Beth? Marami kasing pagkakataon na hindi umaano yung relative. So, hindi siya, lalo na kung sa informant, sa death certificate. Okay. Mahirap pag inilagay ng mga kamag-anakan na status. Nilagay nila widow o separated. Okay. Magkakaroon ng posibilidad na hindi agad makukuha. ng Okay. asawa. Because of the investigation, Yes. Miss Jackie. Pero kung Yes. pag nilagay po nila separated, may Lalong mahirap. lalong mahirap, pero hindi ito siguradong pupunta doon sa legal wife? Pero Kung wala separated? pero walang kasulatan na separated sila? Wala po. Yun ang matindi pag nilagay sa death certificate. Pag sanang baka makakuha na idea.
Ganon. Pero Kasi maaaring matagalan bago. Pero alam ba, Bisbet, nilagay lang ng separated. Pero, yun ang pagkakaalam nila. Pero sa papel, wala naman. Kasi para kayo mag-separate, kailangan ko ng court proceedings, di ba? Wala naman, di ba po? Opo. Yes, i-appeal na nila. Abot tayo sa korte, sa SSS Commission. Naku po, matagalan Kasi yan. hindi, lalo na pag hindi kayo good relation, gagawa na Oh. affidavit yan kamag-anakan. Naku, sana wag marinig. Ayan. Kasi magkakaroon sila idea, o pwede palang hindi niya makuha. Ganun ba Pero yun? sa ano naman, wala nang makukuha to eh. Since 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, 6 years, wala na akong tibor yan. Unless na mapatunayan ng Ano pa ang pwedeng makuha niya? yung relatives, siyempre hindi siya legal wife, wala nang makukuha. Pero yung legal wife? Maaring makakuha. Mailipat yung tinatanggap na Okay. pension ni Mr. Renato. Okay. Miss Beth, thank you very much. Unless Yes. meron kayong question, Miss Jackie. Thank yes, you. okay na po. Maraming salamat. Okay. Okay. Ma'am Beth, huwag ka muna magre-retiro. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Hindi ka pa senior. Thank Thank you you. very Yes, thank you, Miss Beth. Thank you. Thank you, Miss Jackie. Thank you, Miss Annie. Good evening. Good evening po. Husay magsumban yan eh. Oo naman. Thank you very much sa lahat ng ating mga kaibigan from the Social Security System. Ma'am Raquel, sige po, narinig nyo na. It's loud and clear. Salamat po. Very clear po yung explanation. Naliwanagan po kami. Yeah, naliwanagan. Thank you po sa Service yung Kasambahay, sa UNTV, kay Kuya Daniel at kay God Ellis. Maraming salamat po. Maraming salamat. Yes, Miss Jackie, Yes. another SOD. Thank you very much. Makakausap din po natin si Mrs. Gomez mula sa Australia. Hi. Yes, Hi, good good afternoon. evening. Good Happy evening. New Year po. Good evening, everyone. Good evening. Miss Jackie, may tanong ko, ma'am. Anong oras na po dyan sa Australia? Ngayon, 9:30 p.m. Ahead kami ng 3 hours. 9:30. 9:30 p.m. In of the- the same day, Yes. Monday, Yes. January 7. And the Philippines Yes. is 6:18 po. Alas 6:18. Yes. 3 hours Okay. Behind po 3 hours ang ahead. Pilipinas. Okay. Miss Jackie, first question natin. Mrs. Gomez, Yes. malaman namin, go direct to the point, kung ano po yung gusto ninyong alamin at malaman dito po sa idinudulog yung problema. Please go ahead. Mabilisan Okay, lang po tayo, ma'am. Go direct to the point, Okay, okay. please. Okay. Gusto ko pong malaman kung ano, yung lot owner, allowed ba siyang i-change yung kontrata namin from 7,500 per square meter to 8,000 kasi nagbabayad na ako sa kanya for over a year. So the second question is, after 1 year, I asked her permission na magbe-build na ako. Sabi niya, okay, bigyan kita ng authority to build. So I processed the papers, then I built a house. After that, three months after, sinabi niya sa akin, oh, you need to pay now kasi I don't wanna installment anymore. Sabi ko, our agreement is installment. So, then after that, nagbe-build na ako. Sabi ko, sige, babayaran na lang kita, but you have to wait another month kasi kukunin kong pera dyan, papunta dito. So, dinala kong pera dito kasi nandito ako. Hindi ma-withdraw yung pera. So, sabi niya, after that, sabi niya, ano kita kasi ang pag-build ko daw ay illegal. Kasi hindi daw ako nag-ask ng letter of consent sa kanya, which is alam niya at saka binigyan niya ako ng authority to build. Okay, what is the question now? The question now is, she allowed saying na illegal yung pagbe-build ko. Okay. Miss Jackie, naiintindihan ko yung mga pinupunto niya, and a little later patasagot natin kay Attorney Vincent Talaw. Hang on for a while, ma'am, because Attorney Vincent Talaw is on the line. Miss Jackie would like to clarify this. Mrs. Gomez. Okay, Attorney Talaw, magandang gabi po. Hello, Hi. magandang gabi. Hi, attorney. Ani rin po rin. Kasama natin si Miss Jackie. Ayan. Yes, Happy New Year. Good evening. Good Happy New Year. evening. Hindi ka namin pakakantahin. Sasagot ka na. Sige, Attorney. Oo, sige. Attorney, mayroon isang kababayan tayo na sumulat kay Kuya Daniel doon sa programang Good Morning Kuya, and binigyan nito ng pagkakataon dito sa
action center ni Kuya na masagot yung problema dito po sa programang Serbisyong Kasambahay din ni Kuya Daniel with Miss Jackie. Siya daw po ay Yes, Ma'am nakabili. Annie, oo. Okay, I have nakabili heard siya. yung boses ni ni Miss Gomez. Yes, that's live from Australia. Okay. Oo, medyo napuputol-putol lang. Oo. Okay. Ay, so pasensya. Okay. Let me explain it, attorney, very quickly. Siya po ay nakabili ng bahay. Ang original na usapan nila ng kanyang kaibigan for 20 years is 7,500. There's no written. It's only verbal. Okay. Mm-mm. And then, nag-agree. And then, after 3 months, he asked permission kung pwede siyang mag-build. And then, pinayagan siya. Sinasabi niya na may authority to build. And then, siya ay nakapagtayo. Ang worth yata ng bahay niya, if I'm not mistaken, during dun sa ating pagtatanong lately, 3 million or 5 million yung worth ng kanyang bahay or 7 million. Now, after that, pinuforce na nung kanyang kaibigan na bayaran niya from 7,500, ginawang 8,000. At sinasabi niya na illegal daw yung pag-build ng bahay. At nagtawag siya para i-demolish yung bahay. Now, Okay. Oo. ano ang pwedeng panghawakan ni Mrs. Gomez? Kasi nakabayad na siya, lahat-lahat. Okay. Ano ang pwedeng panghawakan ni Mrs. Gomez na manatili yung kanyang bahay? Ito yung nila sinasaan dito sa letter. Paano niya maoobliga yung kanyang kaibigan na wag na mag-change yung mind? Because originally, in our verbal agreement, you say yes. Wala nga lang kasulatan. Yes, go ahead po, attorney. Oo, Miss Annie, medyo ito yung pinaka-perfect example ng dispute between yung dalawang nag-aaway sa lupa. Kasi generally, kapag ang bentahan ng lupa, particularly yung sinasabi real property yan, kailangan naka-reduce into writing. Oo. Kaya ang tanong kung meron ba silang... Can I cut off? Yes, please? go ahead, Ms. Gomez. Go Okay. ahead. Attorney, hang on for a while, attorney. Mayroon kaming walang kasulatan legally sa I know ngayon mayroon tayong social media. Mayroon akong kasulatan sa namin Messenger na ang presyo lahat, resibo lahat, mayroong kasulatan. So it's Okay. lang na walang Ms. Gomez, as I understand it, nabayaran mo ng buo na yung although it's not a written contract, hindi kayo nagkaroon, nabayaran mo na yung presyo na napag-usapan ninyo, tama ba? Yes, more than in which case generally sabi ko kanina kailangan merong written contract. But if meron ng partial performance, ibig sabihin perfected na yung kontrata at nabayaran ng buo, and meron ng karapatan yung bumili doon sa nabayaran ng lupa. Oo. So meron siyang karapatan doon at pwede siyang magdemanda na i-issuehan na siya ng deed of absolute sale. Okay, Hello? thank you. Yes. Oo. Number 2, regarding doon sa kanyang doon sa itinayo niyang bahay at mukhang mas malaki pa yung binayad niya sa bahay kaysa doon sa sa lupa. Yes, Hello? yes, attorney. Yes. Opo, meron po kayo doon, Miss Gomez, na meron po kayo po'y considered na builder in good faith. Ayon doon Yes, sa inyong attorney. ayon sa inyong kwento. Kasi Yes. merong permission and in fact, binigyan kayo ng authority to build. Yung Yes. magbebenta ng lupa. Yes. But yung authority Opo, so verbal? wala siyang karapatan na ipa-demolish yan. Okay, attorney, hang on for a while. Yes. May What if yung sinasabi ni Miss authority po Jackie. ay verbal lang po? No. It's written. Written. Agreed by her Okay. with the witness. Okay. Opo, at yun po ang sagot sa katanungan ninyo, parehas kayong may karapatan doon sa lupa at sa pinatayo ninyong bahay. Ngayon, doon naman sa katanungan po ninyo na kung bakit niya gustong palitan yung kontrata, biglang nagbago. Yes. From 7.5 sinisingil kayo, although nabayaran niyo na po ng buo yun, tama po ba? Yes, I'm willing to pay what she agreed, attorney. Na okay, don't worry, I'll pay you 8,000. Yun na nga sinasabi ko. Yes. Para palitan mo yung yung isang although po yan, hindi yan written contract, is still contract po yan and enforceable under the law. Especially nabayaran mo na ng buo.
Kung ikaw po ay nakipagkontrata kahit kanino, you are bound by its terms and conditions. Although verbal lang 'yan, wala binding po sa kanya yung agreement ninyo. Na ang presyo talaga niyan ay 7.5. Okay. Kaya wala po siyang karapatan sa batas. Sa civil code o anumang batas dito sa Pilipinas, napalitan yung agreement ninyo. Especially natapos na po yung inyong bayarin doon sa nagbebenta. Attorney, can I butt in po? What if the owner insists na i-demolish yung kanyang bahay? Can she do that? Hindi po pwede yan, kahit po siya ang owner, hindi po pwedeng gawin niya. He cannot take the law in his own hands. So anong pwedeng gawin itong si ma'am from Australia? Anong pwedeng gawin kung just in case na gusto nung tao na i-demolish? Anong pwedeng first thing to do? Unang-una, kapag po biglang pangangambahan ninyo na anytime pupunta dyan yung tao na kausap ninyo at i-demolish niya ng kanyang sarili lang, pwede kayong tumawag ng pulis. Ipapulis ninyo. Okay. Kasi unang-una, hindi po magagawa ng kahit sino yan. Whether it's verbal, it's still binding. That's a contract. Binding po yun. So siguro dapat si Mrs. Gomez ay meron siyang representative like a lawyer dito po sa Pilipinas. Opo, yun po pinakamaganda. Kumuha po kayo ng abogado. Kasi ganito po, ang pangalawang problema ninyo, although valid yung kontrata, is paano niyo marirehistro o maitatransfer sa pangalan ninyo yung lupa. Kasi hindi po marirehistro yan under any ahensya ng pagrehistro ng lupa, kasi kailangan ninyo ng instrument ng conveyance katulad ng deed of sale. Ngayon, para po magkaroon kayo nun, kailangan nyo pong magkaso at pilitin yung inyong kausap, yung seller, na mag-execute ng deed of sale. Kasi nga natapos na, nabayaran na po ninyo. At may mga katunayan naman po kayo na talagang bayad na yung lupa. Okay. Attorney Talao, thank you so much po. Maraming salamat. Can I please have another question? Yes, that's your last question, Mrs. Gomez. Go ahead, please. Okay. Attorney, gusto niya akong magbayad ng attorney's fee ng 215,000 at saka gusto din niyang akong, kasi yung bahay pinatayo ko, gusto ko rental yun. Gusto din siyang magbibigay ako sa kanya ng 190,000 ng rent. I don't think that's allowed because that's our outside contract. Siya lang ang is she allowed to ask me the money? Okay. Ma'am, considering my explanation po, Attorney, siguro po iiwan ko na po sa inyong kasagutan doon. Okay. Attorney Vincent. Kasi wala po siyang karapatan na mag-insist ng hindi naman tama. Okay, Mrs. Gomez and Attorney Vincent, I will give you the full authority to get in touch with her and then talk to her kung ano man po ang pwedeng maibigay na legal assistance kay Ms. Gomez. Thank you very much. Dayan Caina is the officer of the day that will coordinate with Attorney Talao and Mrs. Gomez because we have a very limited time, ma'am. Thank you very much. Maraming salamat po. Kayo na po mag-usap para sa mga legal advice na ibibigay ni Attorney Talao mula yan sa Law Center ni Kuya. Thank you for the trust, Mrs. Gomez, dito sa UNTV, sa program ni Kuya Daniel Razon. Thank you very much. Thank you rin po kay Attorney Vincent Paul Talao. Thank you very much. He requested na makausap si Kuya Daniel. Kanya lang po, dito na po yan bumagsak dito na nag-fall sa UNTV Action Center. Maraming salamat. Thank you very much. Mga taga-Australia, magandang gabi. Hello po. Thank you for watching. Okay, magbabalik po ang serbisyong kasambahay. Standby lamang po kayo. Yes, Miss Jackie Aquino, tuloy tayo. Marami sa atin ang may kakilalang laging mataas ang blood pressure. Ito ay isang kondisyon na maaaring mauwi sa kamatayan kapag hindi natutukan. Kaya yan po ang ating tatalakayin ngayong gabi with Dr. Alberto Atilano, the President of the Philippine Society of Hypertension. Yes, at karamihan po sa mga emergencies ay nangyayari sa bahay. Kaya naman malaking tulong kung tayo ay may kaalaman tungkol sa basic life support. Ano-ano ang mga napakaloob dito? Makakausap po natin si Dr. Ray Nanette Ray, ang President po ng Philippine Heart Association. Good evening, ma'am. And welcome to Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Razon. Good evening. Good evening. First time here, Dr. Alberto Atilano. Magandang gabi po. Maraming beses na.
Kaya attorney, si Dr. Albert Atilano, yes, nag-guest Lagi. na po. Yes Ayan. po. President ng Philippine Society of Hypertension, and then si Doktora Nanette Ray, Philippine Heart Association. Yes. Ganda itong pag-uusapan natin, ha? Sige, alam mo, ang dami natin may tatanong sa kanila. Okay, ito na yung first question natin, Miss Jackie. Yes. How common is hypertension dito po sa Pilipinas? Sa adult population, mga 1/4 ng population ay mayroong... 1/4. Adult meaning 18 years old and above. Yes. Kasi parang ngayon yata pababa yung edad ng nagkakaroon ng hypertension. So, ibig sabihin, 1/4. One out of 4. 1 out of 4. Ibig sabihin, So iba ba ito sa iba't ibang mga bansa? Is it Yes, maybe may because mas of our grabe diet pa sa atin. Pilipinas? Meron naman mas nakakalamang sa atin na hindi ganong karaming may high blood pressure. okay. Bakit common, sabihin na natin, bakit common sa Pilipinas po, sa mga Pilipino, ang hypertension? Ano po yung causes nito? Causes of Yes. hypertension. Marami siya. Actually, it's not just one factor. We always say pag hypertension, multifactorial siya. Karamihan ng mga pasyente, when they see us, ang tanong lagi nila, ano ho ba yung naging dahilan bakit ako nag-high blood? No? But it's really hard to pinpoint one particular reason. Usually, may factor dito ang lahi, namamana talaga siya. So, kung may lahi ng hypertension in the family, there's a very strong chance na magiging hypertensive ka rin later on. And then, coupled with it are the other risk factors like kung masyadong maalat ka kumain, very sedentary ang lifestyle mo. So, yung food na kinakain mo, kung hindi ka nag-e-exercise, puyat ka ng puyat. So, stress can be a factor. Age is a factor. As you get older, tumataas yung risk ng hypertension. But lately, ang isang nagiging problem natin, padami yung mga bata na hypertensive. And I think a very big factor for this is the food that they take. Kasi minsan, bata pa lang, preponderance of fast food eating, which is very high salt, high fat content. And then, unlike kasi before, ang mga bata, more of naglalaro sa labas. Pero right now, it's more of tablets. So Naglalaro yung mga sa games couch, nila sa sa couch upuan. naglalaro. So the sedentary lifestyle is a very big factor for this one. Okay. Doc Atilano, sa anong edad? Pero na-mention na ito kanina, no? Yung anong edad po ito kadalasang lumilitaw? At ano yung first signs or symptoms nito? Doc Atilano, please. Kadalasan, pag 50 years old ka na and above, as you grow older, talagang expected na namin mag-uumpisa ng tumaas ang blood pressure. Really? At kagaya naman ng sinabi kanina na of late, pabata ng pabata ang it has to do with the way nagbago ang ating lifestyle. Ibang-ibang lifestyle ngayon compared to 3 decades ago ng mga magulang natin. Ibig sabihin, pagtungtong mo ng 50, yan. Oh, Yes. 50 ha, Pero tandaan ngayon, meron akong mga kaibigan in their 20s. mayroon na. Meron na. Hypertensive na. Yes. Actually, there are even some wala pang 20s. Nagiging hypertensive na sila. Dati kasi, if you see hypertension in the young, iisipin mo merong underlying reason to. Usually, mga sakit sa kidney, yun yung mga ilan sa common. No? But right now, dumadami na rin yung mga young patients na wala pang 20 years old and yet, hypertensive na sila and we cannot identify a particular reason for it. No, usually lifestyle pa rin talaga. Okay. That answers the question. Paano maiiwasan ito? correct. Yun pa rin. Ang lifestyle natin, yung the way we eat, paano tayo kumakain, yung mga maling pagkain, paano tayo kumain ng maraming pagkain kasi buffet ang pagkain. Yes. Walang pinipili na yun pag buffet na eh. Kaya mas maganda pa rin kung sa bahay na naaayos ang pagkain. Okay. So meaning, masama actually alam naman yata natin lahat, no? So masama po yung processed food, Correct. di ba? And then yung, siguro, They are really meant para lang comfort food, meaning convenience food. fast food. Pag hindi maiiwasan na hindi ka nakapaghanda ng tamang pagkain, yun, processed food, yung mga fast food. Pero tandaan natin na yun ay nangyayari lang dahil sa hindi maiwasan. Okay. What if you have this na?
Paano yun? You are required to take medicine for this. Correct. As your maintenance. Yes. Yung sinasabi ng iba, teka muna, yung nanay ko nagkaroon ng maintenance pag edad niya na ng 86. Ikaw, na wala ka pang 50, mayroon ka ng maintenance. What's wrong? Hindi naman genetic. Because of what? Lifestyle pa rin. Lifestyle. Lifestyle. Sleeping habits. Yes, Pa it's a rin. factor. Sleeping habits. Yes, Naku, Doc. nagbago. Hindi Why? ba nung naalala ko nung bata pa kami, yung mga magulang ko pagdating ng magdilim na natutulog na o 6 nagpapahinga. o'clock, 7 o'clock. Oo. Pero ngayon, makita mo, mag-uumpisa pa lang ang buhay nila ng Well, yung iba naman talaga walang mga trabaho noon na sa gabi. Oo, Except, yun. syempre, Tama, oo, yung yun. show business and everything. But madami rin na sa BPO, ganyan. BPO, The Ah. issues Nagbago also is eh. yung you have to have enough rest kasi. No, dapat may time yung body mo to recover from the stresses. So kahit nasabihin mong BPO employee siya, pwede naman siyang hindi maging hypertensive agad kung nagpapahinga siya ng tama. Kaya lang minsan Kung nagpapahinga at kung natutulog din tama. yes, kaya lang minsan ang problem din kasi natin in a lot of BPO companies, no? Yung food kasi na kinakain nila eh. When we interview people from the BPO, a lot of times ang pagkain nila chichirya, soda, soft drinks, mga donuts, burgers, all of which contribute to early onset ng hypertension. Okay. Ano yung first sign? Ano yung first sign and symptoms ng hypertension? actually wala, no. So we are really on a advocacy direction namin na i-screen na ang mga tao whatever age na adult. What do you mean by screen? You just Take your siguro blood on a pressure. yearly basis kung first pa blood pressure ka lang. So, diagnostic tests. Yeah, you can call it diagnostic pero screening lang para lang malaman normal ba ang blood pressure mo. Pwede naman po sa bahay just to take your, Yes, your yes, blood exactly, pressure. oo. Monitoring. Okay, pero yung pag-edad mo ng 50, you need a diagnostic test already for that. Maski earlier kung nakikita namin you are really not only a higher grade of hypertension, no? Stage mo is higher grade, medyo at risk ka na to develop cardiovascular events, either stroke or a heart attack in the near future, kailangan complete diagnostic test ka na. Yes. Okay. Doc, does it follow po na if you are very, very overweight, then for sure, yun po ang reason? Or pwede rin, you can also be underweight and have hypertension? You can also be underweight and have hypertension. Really, it's a factor. It's a multitude of factors that make you at risk to develop hypertension. A lot of, like sabi ni Dr. Abet, no, minsan walang symptoms. Yung iba naman, minsan sumasakit ang batok, sumasakit ang ulo sa umpisa, pero marami din kasi tayong kababayan, no, itong mga sintomas na to binabaliwala nila until dumadating yung time na yung body mo nasasanay na mataas yung blood pressure mo. So yung dating medyo mataas na nagsisintomas ka dati, darating yung time mawawala talaga lahat yung sintomas mo because mare-reset yung body mo nasanay na siya na mataas ang BP mo. Until such a time na tumaas pa siya ng mas mataas. So there are those patients na sabi natin walking time bomb, no? Na they have BPs of 250 over 150 and yet naglalakad sila na parang walang nangyayari. Pero sila yung nakakatakot kasi anytime So, ibig sabihin, hindi pwedeng nyo dapat ipagmalaki. mag-stroke. Pag sinasabi nyo, ay 250 ako, naglalakad pa ako ng ganito. Ano tawag doon, ma'am? Walking time Walking bomb. time bomb. Ayan, hindi nyo dapat ipagmalaki yun. Ano Yes. po? Kasi yung iba, Sabi ni Doktora Nanette. Yan. yes, because usually yung iba sinasabi, wala naman akong nararamdaman. Oo nga. So it doesn't mean na kung walang nararamdaman, then you are not hypertensive. No. So kailangan You just ignore i-check. it. Siguro when you start being 18, siguro once a year magpapacheck. And then maybe after maybe 35, maybe more often. It's Or even always in your better to 20s. have your blood pressure checked once in a while, especially kung may family history ka. Marami naman pong mga libreng nagche-check ng That's mga correct. blood pressure. So That's correct. it doesn't
it doesn't do any harm to That's just right. have it checked, Yes, so that yes. kung makita mong medyo mataas, it's already a warning for you na maybe kailangan mong kumonsulta, or maybe you need to recheck your lifestyle and see if you need to change Okay. something. What if nararanasan mo na talagang wala ka naman history ng pagtaas ng blood pressure, and all of a sudden, lumingon kang pakaliwa, nahilo ka, pagkatapos ngayon, hindi ka na makabangon. And then, nung binipi ka, it's 140/90. What happened? Wala naman sa akin. What happened? Anong ibig sabihin nun? Pwedeng Vertigo? related yon, but pwede ring hindi related ang blood pressure. Tumaas lang siya dahil sa may naramdaman ka. Maano naman namin yun masusubaybayan at we will make a final diagnosis kung may high blood ka o wala. So, ibig sabihin, hindi kayo ang hindi kayo Yes. magsasabi. Pwedeng You need to consult a doctor. Can I get this opportunity para Yes, Doc. Yes, Doc. magbigay ng bagong pananaw sa high blood pressure? Yes. Please. Ang pananaw is ang high blood pressure, ang high blood sugar, at saka idagdag ko na ang high cholesterol. Ang tawag namin dyan are the risk factors, no? Or pwede nating sabihin na sila ang mga dahilan kung bakit magkakadiferensya sa cardiovascular system, na magkakasakit na sa cardiovascular system, na either magkakaproblema na sa mga blood vessels, sa puso, sa kidney, all these organs supplied adequately. Pag ang meron ka na nitong mga risk factors, masisira na yung blood vessel mo. So magkakadiferensya ka na. Kung sa puso, kila Doktora Reyna, alagaan ka na nila, may sakit ka sa puso. So balik tayo. Kaya ako sinasabi ito, kasi madami akong napansin na natatakot sila sa high blood pressure. Parang ang tingin nila, ito ay karamdaman. No, ito ay abnormality, true. Pero hindi ito karamdaman. Pag pinabayaan mo ng matagal na hindi mo inayos, magkakaroon ka ng karamdaman dahil sa high blood pressure mo. Ganon din ang sugar. Ang diabetes, para sa akin, ang mataas na sugar, ay hindi siya karamdaman per se. Yun ay abnormality lang. So, tatalakayin lang natin yung dalawa briefly, no? Kung ako ay mataas ang blood pressure ko at mataas pati ang blood sugar ko, alagaan ko lang sa tulong ng doktor, alagaan ko lang na maging maayos ang numero ng blood pressure ko at numero ng sugar. Sarili ko, ako may responsibilidad na abutin ko yung numero. Blood pressure, numero, nagbabago ang standards ng numero, pero sabihin na natin 120/80 yung ideal na blood pressure natin. So yun ang numero na binibigay sa akin. Ang blood sugar, numero, sabihin na natin para walang away, mga 110. So yun ang responsibility ko. Ituring natin para sa eskwela. Ang numero para pasado ka is 75. Bilang estudyante, over the next several months, para up to the end of the year, ang responsibilidad ko is kailangan ang mga quizzes ko, ang mga grado ko sa recitation, ganon, is 75 ang minimum. Pag bumagsak ako dyan, ayusin ko para at the end of the year, hindi ako babagsak. Ganon din sa high blood pressure at saka sa high blood sugar. Kung ako may high blood, sa tulong ng doktor at saka sa aking pagsisikap na abutin ko yung numerong maganda sa blood pressure ko, whether may gamot o walang gamot, basta maabot ko yon, hindi magkakasakit ang tao in the future. Ang problema, look, may high blood ka ngayon, maski maging pasaway ka, hindi mo inasikaso yung numero na yan. It will take 5 years, 10 years, 15 years bago ka magkakasakit. Pag may sakit ka na, wala nang, aalagaan ka na kasi malapit ka na dun sa komplikasyon ng sakit mo. Either ma-stroke ka, ma-heart attack ka, or ma-punerarya ka. Yun. Yun ang mga dapat na isipin natin. Para kung ikaw may high blood, hindi ka matatakot. Basta ang responsibility mo lang, kailangan maabot ko yung numero. Kung hindi ko kaya mag-isa, hingi ako ng tulong sa doktor na
susubaybayan namin sa loob ng ilang buwan o isang taon na maabot ko yung pamamaraan kasama na ang gamot doon na hiyang sa akin at saka tama yung gamot na i-maintain ko na para sa loob ng 10 taon, hindi ako magkakasakit. Okay, gano'n naman ang paliwanag. So yun ang maganda, din, no? May hiyang because may iba't ibang mga gamot ang mga tao at kung yung iba ay talagang hiyang with a certain kind of medicine, yun ang dapat. So kailangan talaga konsultahin ng doktor. And then may mga sinasabi nilang hindi ko na iniinom yung maintenance ko kasi wala po akong nararamdaman. But maintenance means maintenance. Correct. Yung iba kasi Kaya pag walang nararamdaman, doktora, hindi And nila guys, iniinom. yes, sinabi niyo po Actually, wala talagang symptoms, walang nararamdaman. Isa yun sa pinaka-common problem sa mga pasyente. No? Kapag wala na silang nararamdaman or nakita nila na bumaba na yung blood pressure, they get this parang mistaken notion na okay na sila. Magaling na sila, wala na silang problema. But the Which thing is bad, hindi tama. Which is wrong, yeah. It's wrong kasi a lot of times kaya controlled yung blood pressure mo Because of that. is because of the medication and the lifestyle. Okay. Ngayon, without the medication, kailangan mas sige-sige ka sa lifestyle mo para ma-maintain mo yung blood pressure, yung numbers na sinasabi ni Dr. Abet. Imagine, isa pala sa mga factor din yan yung stress. Okay, maganda nga yung lifestyle nyo, ganyan, pero may left and right naman yung stress nyo, isa rin yan sa mga nagka-contribute. Okay, paano po natin magagawa ng paraan? Let's say for example, may mga sakit yan, nakita natin, na-witness natin. Paano tayo makakatulong sa kanila? May binabanggit sila na dito pumapasok yung basic life support. Sige, Doc, pwede ba akong magtalakay tungkol dito? Okay. Alam mo, pag nakakita ka ng na-stroke na pala, gaano ba ka-importante yung basic life support, Doc? Hindi. Ang basic life support talks about Napunta mga tayo pasyente. doon, nag-jump tayo doon. Okay lang, Doc? Pwede sige naman. po, sige. Ang basic life support basically talks about patients na nag-arrest, tumigil yung tibok ng puso. So, hindi ito ginagamit sa mga pasyenteng na stroke or nag-atake sa puso. Ginagamit to sa mga pasyente na, let's say, nag-stroke, in the process ng stroke, tumigil ang heartbeat nila. Or mga pasyenteng nag-atake sa puso, in the process ng atake, tumigil ang tibok ng puso nila. So, Kaya kailangan mo ng basic life support. Ano po yun yung ginaganon? CPR. Yung CPR, Yes. cardiopulmonary resuscitation. Pero Paano hindi mo ka magagawa na yan na wala ka. Paano yan? Anybody can do that? Let's say for example, If you have training. If you have the training, in yan. fact, isa sa advocacy ng Philippine Heart Association, yung hands-only CPR. And this is what we call bystander CPR, meaning how to do cardiopulmonary resuscitation kahit na hindi ka doktor, hindi ka nurse, bystander ka lang, lay person ka lang, yet pwede kang maturuan kung paano gawin ang hands-only CPR. Doc, I'd like to take this opportunity because I understand yung Philippine Heart Association is doing that also, yung pagtuturo ninyo. Yes. Okay. Sino-sino yung mga tinuturuan nyo, Doc? Actually, tinuturuan po namin halos lahat. No? We What- go to the different areas ng Pilipinas. Okay. Nagtuturo kami sa estudyante, sa mga barangay health workers, lay people, tricycle drivers, doktor. So meron tayong basic life support na tinuturuan natin yung mga health personnel talaga. So ito yung kumpletong basic life support. Pero for the lay people, ang itinuturo lang po namin ay yung tinatawag na chest compressions. Yun yung hands-only CPR na pwede mong gawin. Like for example, sa bahay, may nangyari na isa sa kasamahan mo sa bahay ay biglang nag-arrest, hindi na ma-resuscitate, you can actually start resuscitation But right you there cannot and do then. that without training. Dapat may training kasi para alam mo kung paano siya tamang Okay. Pero gawin. paano nyo, paano Miss nyo Jackie. malalaman kung yung puso ay tumigil? Usually, meron tayong, we Hindi na do the humihinga. 3 C's, no? Chine-check mo. I-check mo muna, syempre, kasama yung yan sa training pasyente. na binibigay Kasama niyo. yan sa training, how to recognize That's na very in cardiac important. arrest yung Okay. pasyente. What if I'm interested of joining and learning that training with you? Are you going to charge me or you're going to give it for free? Ayan. For the hands-only CPR po, ito ay libre. Okay. Okay, hands-only CPR. So we train the lay people how to do it. Pumupunta po kami sa mga barangay through the local government unit. Nagte-train kami ng mga tao. So kasama dito barangay health workers, lay people, kahit mga bata. Very good. Yan. Oo, pero yung basic life support talaga for the health personnel, ito po yung may bayad kasi ito yung talagang
full training kasi talaga to. So, intensive training to. The hands-only CPR is really just teaching people how to do But CPR. there is a certificate from that. I think kailangan rin kayo ng US, di ba po? Mayroon bang Ay, ganon? hindi. US certificate? No, it doesn't need US certification. The Philippine Heart Association is part of the Resuscitation Council of Asia, which is part of the ILCOR. Okay. Ang ILCOR kasi yung international governing body when it comes to CPR. And what is this training that you needed? Certificate from the US? No, it's not US, the American Heart Association is under ILCOR, just the same that the Resuscitation Council of Asia is okay. under ILCOR, Yes. and the Philippine Heart Association is together with the Resuscitation Council of Asia. So pag tiningnan nyo po, pare-pareho lang yan. It's just that maraming gustong mag-undergo ng training, ng US training for advanced cardiac life support, especially yung pong mga nurses natin na gustong magtrabaho sa Amerika. I see. Kasi Pero- ang requirement nila, merong certification from the US kung gusto mo magtrabaho sa Okay. US. Pero pag hindi mo naman kailangan magtrabaho sa US, yung ganong klaseng training from you, okay na yon. Yes, and Okay. actually hindi siya okay lang. It's actually the standard dito sa atin. Okay. And It's in the fact, standard. It's yes. not Yes. okay lang. And the main purpose is to keep your heart pumping until madala sa ospital. yes. Yes, makakatulong kayo. Doc, mayroon kayong sinasabi a while ago. Yes, please go ahead. Ayun kanina, Yes. hindi sabi ko, pwedeng pakiusapan si Dr. Nanette na Nagawin na ngayon. UNTV personal. UNTV Day. Yes, Ma- CPR. Yeah, Pwede partnership yun. with you. Pwede ba Yes. makipag-partner kami sa inyo? Yes Dr.? naman po. Very Kailangan good. lang i-organize with our secretariat Yes. kung kailan gagawin. Pwede namin pong turuan lahat ng personnel ninyo. Same din po sa lay people natin. No? Usually, we do it together with the local government unit, either through the barangay, regional health units, no? Yun po yung ginagawa natin. So, pwedeng makipag-coordinate sa amin. Minsan, through schools, ginagawa din Yes, natin. maganda yun. I am fully aware na yung ating mga nasa rescue, updated sila sa lahat Yes. ng mga trainings. Yes. Yung binuong UNTV News and Rescue ni Kuya, that's updated. They are updated sa lahat ng mga trainings. And nagpapasalamat tayo dyan. Ang binabanggit naman natin dito kay Doktora, kayo, you're doing public service also. Yes. Dahil imagine, sa mga barabarangay, pumupunta rin kayo. Miss Jackie, kung ikaw ay makakatulong doon sa taong dying, Yes. just because maalam ka, na-train ka, malaking bagay Yes, yun. At saka ngayon po kasi, ang CPR, hands-only CPR, it's already a law. No, naipasa na siya as a law na ang requirement po natin sa law It's a is law that already. that all K-12 students should learn how to do hands-only CPR. Meaning, bago ka graduate ng grade 12, kailangan nakapag-undergo ka ng hands-only CPR training. Although, we haven't really officially started sa mga schools kasi inaayos pa po yung implementing regulations nito together with the Department of Health and the Department of Education. Pero eventually, when this becomes implemented, lahat po ng K-12 will have to undergo. Meantime, habang hindi pa siya ongoing sa mga schools talaga, we go around all over the Very country good. just to Ang teach ganda people. naman. Yes. Doctors Atilano and Dr. Rick, may I have that? Can I just read it, please? What do you call this? 50 to 100? How do you say this? Yeah, the 50 to 100 is our advocacy when it comes to healthy lifestyle, no? So ito po yung pwedeng sundin ng ating mga kababayan para tulungan na hindi dumating agad yung mga sakit na pwedeng mag-increase ng risk natin na mag-atake sa puso. So ang 5 po stands for 5 servings of fruits and vegetables per day. So, dapat more on vegetables kayo and then a bit of fruit also sa bawat isang araw. The 2 stands for sa mga bata, di ba sabi natin kanina, karamihan ng mga bata, puro tablet ang ginagamit. Ang 2 po stands for only 2 hours of screen time for children. Ibig sabihin, most of the time, they should be out and active playing. good. For the adults naman po, yung 2 stands for less than 2 grams of salt, meaning less than 1 kutsarita of added salt sa pagkain natin sa A day. araw-araw, a day. So this will also help lessen yung chances ng maagang pagdating ng hypertension. Yung 1 naman po stands for 1 hour of physical activity, moderate exercise. Although, Per day. per day. Although we know medyo mahirap siyang gawin. Kaya ngayon, we came up with another program which we call the Fit Heart Minute. So the Fit Heart Minute, isa lang pong minuto ng exercise na pwede niyong gawin oras-oras. No? So every hour, may mga set of exercises tayo na pwede niyong gawin sa 1 minuto. Kung hindi mo kaya yung 1 hour a day kasi sobrang busy ka. So kahit 1 minute lang po ng pocket exercises, you do it the whole day.
several times a day, that would still be better than no exercise at all. So that's the Fit Heart Minute. And then of course, the zero is zero smoking. So Okay. wala pong amount ng sigarilyo na kinoconsider na healthy or safe. Pag sigarilyo, talagang masama siya. E-cigarettes, whatever kind. Whatever Okay. kind of cigarettes. And then the other zero is zero sugary drinks. Wow. Kasi ang isa po sa problem, kaya ang daming tumataas ang sugar natin, no? Kasi mahilig po sa soda, Correct. yung mga iced tea, juices na matataas masyado ang sugar. So ito po yung campaign natin for a Very healthier good. lifestyle. Nako, meron pong Ganda. support Sneakers Friday. So every Yes. Friday, magsusuot tayo ng Opo. sneakers. Ang Sneakers Friday naman po ay para dun sa, kasi nga for exercise, di ba? Walking. So kung pwede, kung kaya mo makaabot ng 10,000 steps per day, yun talaga yung recommended for moderate exercise. Pero yun nga, kung hindi naman kaya yung 10,000 steps per day, or masyadong maulan, or nandun ka sa lugar na hindi conducive for walking, you can do the Fit Heart Minute. For sure, we will be partnering with you, Doctor. Yes, And thank you. Dr. Atilano, thank you so much. Ang ganda nitong project ninyo. Yes. Okay, nakakatanggap ng mga magazines from your office. Thank you. Yes po, Yes, the thank you Heart very News much. and Views. So ito po yung magazine natin. Basically, marami kayong matututunan dito when it comes to taking care of your heart and then yung mga advocacies of the Philippine Heart Association. We're hoping that in time, this will become a digital magazine. So mas madali na po siyang i-access even by the lay people. Okay. Yes. Would like to thank Dr. Alberto Atilano, President of the Philippine Society of Hypertension. Thank you very much, Doc. You're welcome. Okay. And of course, Dr. Nanette Rhea from the Philippine Heart Association. Thank you very much. You're welcome and thank you very much for having us here. We heart you. Ayan. Well, yan. Paano yun? We heart you. We heart you. Salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala. Let's all live simply, seek justice, be humble, and love always. Ingat po. Kaya mo si Jennifer Honorio, hindi na kumakain ng matataba ito. At saka si Aljan. At saka si Miss Lynn. Ayan, thank you very much, Shelo. And of course, Dayan Cain. And of course, yung ating mga kasama sa Serbisyong Kasambahay. Hanggang bukas po, kung lulubin ng Panginoon, hayaan niyong kayo aming mapaglingkuran, ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba po ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasangbahay. Attorney Ruth Soriano, magandang gabi po. Ate Arlene Roson, magandang gabi. Sa ngalan ni Kuya Daniel Roson, ako po si Annie Rentoy. Maraming salamat with Miss Jackie Aquino. Attorney Dot, magandang gabi. To God be the glory. Bye.